Hello guys, good afternoon. So, uwian na. Naka high vis pa ako. Nakalimutan ko tanggalin. So guys, yes, discuss natin regarding chemical storage area. So, makikita nyo sa background ko, ito po yung aming chemical storage area. So, kailangan po, pag may chemical storage kayo, kailangan meron siyang shelter. Okay? Or bubong. Okay? Meron siyang chemical handling, o yung tinatawag na drip tray, para po iwas tayo sa environmental spillage. Okay? Baka magkaroon tayo ng problema kay Department of Environment dyan sa Pilipinas. Dito naman is yung chemical department ng UAE. So, yes guys, yun nga, bawal ang may contaminated na storage area. So, anong gagawin? Kailangan natin magkaroon ng band wall. Ano po ang ratio? So, ang ratio po guys is depende sa volume ng inyong chemical. Like for example, if you have 210, example lang po ha, example, you have 210 liters of drum of hydraulic oil or engine oil. So, yung drip tray nyo or yung secondary containment should be 110% ng original volume ng drum para meron siyang 10% na allowance. Yun po ang international standard para po sa containment. Ano pa ba ang ilalagay nating control pag meron tayong storage area ng chemical? So, meron tayong dapat firefighting system. So, pag langis, ang pinag-uusapan, ano pong type ng fire extinguisher ang gagamitin. Yun po dapat nating tandaan. Okay? Ano po ba? Class A, Class B, Class C, Class D, or something like that. So, kailangan po, mostly itong site namin, nilagyan ko ng dry powder chemical kasi universal siya. Mostly, yun ang linalagay ko. So, ngayon, since may chemical, kailangan nyo siya ng MSDS. Kailangan meron siyang MSDS pouch doon sa inyong chemical storage area. Huwag nyo rin pong kakalimutan ang signboards, okay, para paalala sa mga workers na may chemical doon. Okay, ang signboard po ay no smoking, no naked flame, no hot work, okay, unauthorized entry, no unauthorized entry. Yan po ang yung mga kailangan. Tapos, kailangan po, since chemical, kailangan po natin magkaroon ng spill kit. Okay, spill kit. Ano po yung spill kit? Ito po yung ginagamit pang response in case meron tayong spillage doon sa ating chemical storage area. Tatandaan nyo po yan guys. Ng pinaka-importante, training to handle a chemical. In-house man yan o third party, kailangan nyo po magkaroon ng training para sa spill, okay? At number 2 is emergency response plan. In case po magkaroon ng sunog doon sa area na yon, magkaroon ng spill, ano yung emergency response po ninyo? Yun po ang napaka-importante. And of course, inspection checklist. Ano po yung routine inspection nyo pertaining to chemical storage. Ayun po guys, kung meron po akong nakalimutan, yung pong ating mga mababait at mga eksperyadong safety, please po, pakitulungan po natin yung mga kapwa nating safety. Mag-share po kayo ng ating knowledge. Maraming salamat po and God bless.